Hallelujah. Magandang umaga sa lahat ng nilalang ng Diyos na nais ng Diyos iligtas. Narito na naman tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Hallelujah. Hallelujah. Kaya ang sabi dito sa Kawikaan chapter 1 verse 2, sa pamagitan nito ang tao'y magtatamo ng karunungan at pagkaunawa sa mga salita puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid na paraan na pamumuhay, katwiran, katarungan, at katapatan sa Diyos. Kaya ang sabi dito sa Episo chapter 5 verse 10, pag-aralan ninyo kung ano ang nakakalugod sa Panginoon. Ang sabi dito sa verse 17, huwag kayong angal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Dapat unawain natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! O Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito na naman kami upang mag-aral ng iyong salita. Salita na nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Buksan mo ang aming mga espiritual na mga mata, espiritual na pandinig. Bigyan mo kami ng karunungan espiritual upang maunawaan namin ang iyong salita. Salita na nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Hallelujah! Dakilang Diyos, Ikaw ang aming guro, nagtuturo ng aralin. Kaya kung ano man ang plano ng dyablo sa lugar na ito, ay aking ginigiba, winawasak sa ngalan ni Jesus, through the power of the blood of Jesus, at sa kapangyarihan ng patnubay ng Espiritu Santo. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Maliwanag ang sabi dito sa Episo chapter 5 verse 10, pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Pag-aralan natin kung ano nakakalugod sa Panginoon. Ang sabi sa verse 17, huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Unawain natin kung ano ang kalooban ng Panginoon upang masunod natin ang Diyos sa Kanyang ninanais sa ating mga buhay. Dahil ang mahal tayo ng Diyos, nais ng Diyos iligtas tayo. Nais ng Diyos marating natin ang Kanyang pangako sa atin, buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi naman dito sa Jeremias chapter 43 verse 2, ganito ang sabi sa Kanya, ako ang lumalang at umugis at nag-ayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Ang sabi sa verse 4, ako si Yahweh ang Diyos ng Israel na nagsasabi nito sa inyo. Gigibahin ko ang mga bahay sa lungsod na ito at palasyo. Sabi sa verse 5, pupuksain ko sila sa tindi ng aking puot. Itakwil ko ang lungsod na ito dahil sa masamang gawa ng mga taga rito. Hallelujah! Kaya nakita natin ang Diyos ay mapagmahal, ngunit Siya ay mabagsik sa mga tao na hindi sumusunod sa Kanya. Ang sabi sa verse 3, kung tatawag ka sa akin, tutuginin kita at ipayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo nauunawaan. Maraming mga bagay na hindi natin nauunawaan. Kaya maliwanag sabi dito, kung tatawag ka sa akin, tutuginin kita. Ipahayag ko sa iyo ang mga bagay
na mahiwaga na hindi mo naunawaan. May mga bagay na hindi natin naunawaan. Kaya kailangan natin pakinggan ng Diyos, sundin, bigyan ng alaga. Dahil ang sabi sa unang 1, chapter 2, verse 20, ngunit ipinagkaloob sa iyo ang Espiritu, at dahil dito kayong lahat ay may pagkakaunawa. Mayroon tayong pagkakaunawa kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Kailangan sundin ng Diyos, pakinggan ng Diyos upang bigyan tayo ng pagkakaunawa. Dahil ang sabi dito sa Isaiah chapter 11 ay ganito ang sinasabi sa Isaiah chapter 11 verse 20 ay ganito sinasabi sa Isaiah chapter 11 verse 2, mananahan sa kanya ang Espiritu ni Yahweh, bibigyan siya ng katalinuhan at pagkakaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, karunungan at pagkatakot sa Diyos. Dahil ito, kung ang Diyos ang magbigay sa atin ng karunungan, mayroon tayo pagkatakot sa Diyos. Ang sabi dito, mananahan sa Kanya ang Espiritu ni Yahweh, bibigyan siya ng katalinuhan at pagkakaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kaya mga tao, mayroong Espiritu ng Diyos, ay mayroong takot sa Panginoon. Dahil ang sabi dito sa Kawikaan, chapter 1, verse 7, ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ito pasimula ng karunungan. Kung may takot tayo sa Diyos, marunong na tayo umiwas sa lahat ng kasamaan, lahat ng kasalanan. Kung may takot tayo sa Diyos, marunong na tayo sumunod sa Diyos. Kung may takot tayo sa Diyos, marunong na tayo magpahalaga sa salita ng Diyos. Kaya maliwanag, ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ito yung nagsisimula ang karunungan ng tao pag siya may takot sa Diyos. Hallelujah! Kaya ang sabi naman dito sa Samuel, ay ganito ng Samuel, chapter 12, verse 24, ay ganito ang sinasabi sa unang Samuel, chapter 12, verse 24, lamang dapat kayo'y matakot kay Yahweh, manatili kayo tapat sa Kanya, paglingkuran ninyo siya ng buong puso, at lagi ninyong alalahanin ang mga kabutiang ginawa niya sa inyong buhay. Kaya lagi nating alalahanin ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. 2025 na, buhay pa rin tayo, may hangin pa rin ang ating mga ilong. Maraming mga tao hindi na nakarating sa 2025. Wala nang hangin ang kanilang ilong. Ito'y kabutihan ng Diyos sa atin. Binigyan tayo ng panibagong buhay sa 2025 upang ayusin natin ang ating sarili, ang ating pagkukulang sa Diyos. Kaya maliwanag ang sabi sa unang Samuel, chapter 12, verse 24, lamang dapat kayo matakot kay Yahweh, manatili kayong tapat sa Kanya, paglingkuran ninyo siya ng buong puso, at lagi ninyong alalahanin ang mga kabutihang ginagawa niya sa inyo. Hallelujah! Kaya ang sabi naman dito sa Mateo chapter 22, ay ganito ang sinasabi sa Mateo chapter 22,
verse 37, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Ganito magmahal sa Diyos. Ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Isipin natin lagi ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Dati, mahirap tayo. Ngayon, mayaman na tayo. Kaya isipin natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Magpasalamat tayo sa Diyos. Dati, may taning ang ating buhay. Ngunit ngayon, pinagaling tayo ng Diyos. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sa Kanyang kabutihan. Ang mga anak natin may sakit, pinagaling ng Diyos. Ang ating mga apo, pinagaling ng Diyos. Pinagaling tayo sa lahat ng sakit at karamdaman. Kaya dapat pasalamatan natin ang Diyos. Pasalamatan natin ang Kanyang kabutihan. Dahil ang sabi dito, kailangan tayo marunong matakot sa Diyos. Dahil ang pagkatakot kay Yahweh ay simula ng karunungan. Dahil ang sabi naman dito, sa Kawikaan, chapter 14, ay ganito ang sinasabi ng Diyos sa atin. Kawikaan chapter 14, verse 26, ang pagkatakot kay Yahweh ay nagdudulot ng kapayapaan. Kaya lahat na may takot sa Diyos, nagkaroon ng kapayapaan sa buhay. Kaya kapayapaan sa pag-iisip, kapayapaan sa kanilang puso, kaya kapayapaan sa kanilang damdamin. Ang pagkatakot kay Yahweh ay nagdudulot ng kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayanan. Kaya kung natakot tayo sa Diyos, may kapayapaan ang ating tahanan. Walang away, walang gulo. Dahil sabi sa verse 27, ang pagkatakot kay Yahweh, bukal ng buhay, at ang taong mayroon ito, malayo sa kamatayan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Kaya sabi naman dito, sa Kawikaan, chapter 8, verse 13, ay ganito sinasabi, ang pagkatakot kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhay sa lahat ng kalikuan, salitang baluktot at diwang kayabangan. Hallelujah! Ang pagkatakot sa Diyos ay nagdudulot sa atin ng karunungan, nagdudulot sa atin ng kapayapaan. Kaya kailangan ng mga tao ay may takot sa Diyos. Kaya maraming mga tao hindi pa nagsimula ang kanilang karunungan dahil wala silang takot sa Diyos. Maraming mga tao magulo ang buhay dahil wala silang takot sa Diyos. Kaya ang sabi dito sa Kawikaan chapter 28, Kawikaan chapter 128, mapalad ang bawat tao kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na adikain sumusunod sa kanyang mga utos. Kaya mapalad ang mga tao na may takot sa Diyos. Ang maalab na adikain sumusunod sa kanyang mga utos. Kaya kapag tayo natakot sa Diyos, doon na nagsisimula ang ating karunungan. Dahil ang sabi sa Kawikaan chapter 1 verse 7, ang pagkatakot sa Diyos ay simula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mamangmang ang aral at saway,
Totoo yan. Walang alaga sa mangmangang aral at saway. Ang sabi dito, tulad ni Haring Saul, siya'y pinatayo na hari ng Israel dahil sa kanyang kamangmangan. Siya'y isinumpa ng Diyos. Pakinggan natin ang pag-rebuke sa isang propeta na si Haring Saul. Pag-rebuke ng isang propeta kay Haring Saul. Ang sabi dito sa unang Samuel ay ganito, unang Samuel chapter 15 verse 22 ay ganito ang kwento ni Haring Saul. Sabi dito sa verse 22, sinabi ni Samuel, akala mo ba higit na magustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya ay higit na handog at ang pakikinig at higit sa hain. Kaya kailangan natin makinig sa Diyos. Hindi tayo tulad ni Haring Saul. Hindi siya sumunod sa Diyos. Hindi siya nakinig sa sinasabi ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa verse 2, ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pagkukulam at ang katigasan ng ulo tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Sapagat sinuway mo si Yahweh, aalisin ka sa pagiging hari ng kanyang bayan. Kaya ang sabi dito sa verse 24 to 25, sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako, sinuway ko ang utos ni Yahweh at bilin ko. At ang bilin mo sa akin, natakot ako sa aking mga tauhan. Maraming mga tao sumuway sa Diyos. Bakit natakot sila sa kanilang asawa? Natakot sa kanilang mana? Natakot sa kanilang trabaho? Kaya ang sabi dito, sinabi ni Haring Saul kay Samuel, nagkasala ako, sinuway ko nga ang utos ni Yahweh at bilin mo sa akin, natakot ako sa aking mga tauhan, kaya sinunod ko ang gusto nila. Ngayon nga'y sinasama ko, patawarin mo at samahan mo akong dumalangin kay Yahweh. Sabi ni Samuel kay Haring Saul sa verse 26, sinasabi ni Samuel, hindi kita maaring samahan sapagat sinuway mo ang utos ng Diyos. Ialis ka niya sa iyong pagiging hari ng Israel. Kaya mag-ingat tayo sa Diyos na huwag nating suwayin. Baka alisin tayo ng Diyos sa ating mga tungkulin, sa ating pag-asa na makamit natin ang pangako ng Diyos. Hindi tayo tulad ni Haring Saul. Kailangan kung ano ang sabi ng Diyos ay pahalagaan natin. Pahalagaan natin ang sinasabi ng Diyos. Ang sabi sa Samuel chapter 15 verse 18, inutusan ka niya, lusubin mo ang masamang bayan ng Amalek at maigpit na pinagbilin, puksain mo ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinagimutan ang mga ito? Hindi mo ba alam? Ang mga ginagawa mo ay malaking kasalanan sa Diyos. Malaking kasalanan sa Diyos. Kaya dapat pag-aralan natin ang mga hindi gusto ng Diyos, mga babala ng Diyos, mga saway ng Diyos, upang hindi tayo tumulad kay Haring Saul. Kaya ang sabi dito sa Samuel chapter 16 verse 14 ay ganito ang sinasabi, ang Espiritu ni Yahweh ay inalis
niya kay Saul. At mula noon, ito'y pinadalaw niya sa masamang espiritu. Pinadalaw na siya. Umalis na ang espiritu ng Diyos sa kanya. At siya'y pinadalaw sa masamang espiritu. Kaya ang sabi naman dito, sa verse 23, chapter 16, ng unang Samuel chapter 16, verse 23, at tuwing susupungin si Haring Saul, tinutugtugan siya ni David sa pamagitan ng alpa. Dahil doon si Saul naaliw at umalis ang masamang espiritu at siya'y gumagaling. Nakita natin ang kapangyarihan ng mga musika tungkol sa Diyos. Nagpapagaan ang ating kaisipan. Naaliw tayo at ang mga masamang espiritu ay umaalis sa atin. Kaya napakalaga ang mga musika. Ito'y makatulong sa atin upang ang mga gawa ng dyablo sa ating buhay ay mapalis. Si David ay may takot sa Diyos. Si David ay sumusunod sa Diyos. At si David ay may pagmamahal sa Diyos. Kaya ang espiritu ng Diyos ay nasa kanya. Kaya ang sabi dito, noong panahon ng mga Israelita at mga Palestino, nagkaroon ng labanan. At hinahamon ni Goliath, ang higante na si Goliath, ang mga taga-Israel. Natakot sila dahil malaki ang kanilang kalaban. Natakot sila. Isa ba tayong natakot kung malaki ang ating kalaban? Ngunit kung ang Diyos ang ating kasama, wala tayong dapat ikatakot. Tulad ni David. Ang sabi dito, sabi ni David, tinutugis ko. Sabi sa unang Samuel chapter 17, ay ganito, verse 35, tinutugis ko at tinaagaw ang tupa kapag hinarap ako. At hinaharap ako, hinawakan ko siya sa panga at pinapatay. Pinapatay ni David ang mga leon, mababangis, mga uso. Tayo ba, ang mga espiritu na masama ay ating bang pinapatay, pinapalayas, tinatalo? Sabi nitong marami po akong napatay na leon at uso. Mapapatay ko rin ang Palestiyong iyon, sapagkat hinamak niya ang hukbo ng Diyos na buhay. Nakita natin kung paano hindi ang mga Israelita ang kanyang pinoprotektahan, kundi ang Diyos. Dahil hinamak ito ni Goliath, ang Diyos ng taga-Israel. Sabi dito, dinugtong pa ni David ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng leon, at sa mga uso ay siya ring magligtas sa akin sa Palestiyong iyon. Nakita natin kung paano si David iniligtas ng Diyos. Nagtiwala sa Diyos. Dahil ang sabi dito sa verse 42, nang makita niya si David na at ay musmos, hinamak niya ito at takot siyang tinanong, ano akala mo, aso ba ang lalabanan ko? At ang tungkod lang ang dala mo. At si David ay isinumpa ni Goliath sa pangalan ng kaniyang Diyos. Sinabi pa niya, halika, narito nang ipakain kita sa mga ibon at hayop
Sumagot si David sa verse 45. Sumagot si David, ang dala mo'y tabak at sibat at malaraw, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng Israel na iyong inamak. Nakita natin si David ay lumalaban dahil inamak ni Goliath ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakaliwanag ang sabi dito, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh na makapangyarihan, Diyos ng Israel na iyong inamak. Ibigay ka niya sa akin. Ngayon, puputulin ko ang ulo mo at ipapakain kita sa mga ibon, sa mga hayop, pati ang mga kasamahan mo ngayon. Malalaman ng daigdig ng Diyos ng Israel ay buhay. At makikita ng lahat, naririto, na makapagliligtas si Yahweh kahit sa walang tabak at sibat. Siya ay makapangyarihan. At ipalulupig niya kayo sa amin. Nakita natin ang panindigan ni David kung paano siya nagtiwala sa Diyos. Kung paano niya pinalagan ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya sabi sa verse 50, natalo ni David si Goliath sa pamagitan ng tirador. Napatay niya ito, bagamat wala siyang tabak. At patabong lumapit si David, tumayo sa likod ni Goliath at binunot ang tabak at pinutulan ng ulo. Kapag tayo ay may tiwala sa Diyos, kahit Goliath ang ating kalaban, kahit mga espiritu na makapangyarihan, espiritu ng diablo ay matatalo natin. Tulad ni David, tinalo niya si Goliath. May mga Goliath ba sa ating mga buhay? May Goliath ba sa ating mga buhay? Kung kasama mo ang Diyos, tiyak gugulo ang Jericho. Gugulo ang Jericho sa iyong buhay kapag kasama mo ang Diyos. Kung ang Diyos ang kapanig natin, sino ang makakalaban sa atin? Kailangan ng tao magtiwala sa Diyos. Kailangan ng mga tao magbalik sa loob sa Diyos. Mga naligaw ng landas, kailangan magbalik sa Diyos habang hindi pa huli ang lahat, habang buhay pa tayo. Dahil pag namatay na tayo, wala nang chance. Ang tsansa natin, habang nabubuhay tayo sa daigdig na ito, nandoon ang pag-asa, ang chance upang makapagbalik loob sa Diyos. Paano kung namatay na tayo? Paano kung bumalik si Kristo Jesus? Kung paano kung nagkagira at isa kang namatay? Kailangan natin bumalik sa Diyos. Marami na tayong pinaksaya na panahon sa paggawa ng kasalanan. Ngunit itong 2025 na, bigyan mo ng panahon ang Diyos. Bigyan mo ng panahon ang iyong buhay upang iligtas ng Diyos. Dalang sabi sa Joel, ni Propeta Joel chapter 2, verse 12, ginawi ka ni Yahweh, mataintim kayong magsisisi at magbalik loob sa akin. Ako'y mag-ayuno, mananangis. Kayo'y mag-ayuno at manangis. Magdalamhati, magsisi kayo ng taos puso. Hindi pa kitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya may magandang loob at puspos ng awa, mapahinuot at tapat sa kanyang pangako, laging handa magpatawad at hindi magparusa.
Kailangan ng tao magbalik loob sa Diyos. Siya'y handang magpatawad, hindi upang magparusa. Kaya ang sabi dito sa Ezekiel, chapter 18, verse 30, kaya nga, ang bawat isa sa inyo ay hatulan ko ayon sa kanyang mga ginawa. Magsisinga kayo at tumalikod sa inyong mga kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay. Sapagkat hindi ko dapat mamatay. Magpakabuti kayo upang mabuhay. Ang sabi dito sa verse 23, hindi ko ikinasiya ang kamatayan ng masama. Sabi pa ni Yahweh, ang ibig ko nga siya ay magsisisi at magbagong buhay. Kailangan natin magsisi at magbagong buhay. Yang sabi dito sa Isaiah chapter 1, ay ganito naman sinasabi sa atin ng Diyos, ang panawagan sa atin ng Diyos. Isaiah chapter 1 verse 10, halikayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang iyong kasalanan, handa akong ipagpatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y marumi sa kasalanan, kayo'y maging busilak sa kaputihan. Kahit kasindilim pa ng alkitran, ating kasalanan ay kaya ng Diyos paputiin kung lumapit lamang tayo sa Diyos, humingi ng kapatawaran sa Diyos. Ang Diyos nag-antay sa atin magbalik loob sa Diyos. Siya'y nag-antay sa atin upang patawarin ang ating mga kasalanan, upang linisin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Yang sabi dito sa 1 chapter 8 verse 21, ay ganito naman ang sinasabi sa atin ng Diyos. Sa 1 chapter 8 verse 21, muling sinabi ni Jesus sa kanila, ako'y yayaon, hanapin ninyo ako, ngunit mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapunta sa paruroonan ko. Kaya napakaliwanag, ito'y warning ng Diyos, babala ng Diyos. Hindi tayo makarating sa paruroonan ni Kristo sa langit kung hindi tayo magsisi at magbalik loob sa Diyos, kung hindi natin sundin ang Diyos. Hindi natin matagpuan ang kariyan ng langit kung hindi tayo magsisi at magbalik loob sa Diyos at sundin ang Diyos. Dahil ang sabi dito sa Colossus chapter 3, sabi sa Colossus chapter 3 verse 1, binuhay kayo muli kasama ni Kristo. Kaya pag sumakita ninyo ang mga bagay na nasa langit nga kinaroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos, sabi sa verse 2, isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi mga bagay na panlupa. Ito isa-isip natin ang mga bagay na panlangit, hindi mga bagay na panlupa. Dahil mahal tayo ng Diyos, nais tayo ng Diyos iligtas. Sabi dito sa Roma chapter 8 verse 1, ay ganito sinasabi sa Roma chapter 8 verse 1, kaya nga hindi na hatulan, maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Hindi na mahatulan o maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Ang sabi sa verse 2, wala na akong sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritu, nagbibigay buhay, bunga sa pagkipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya kailangan natin
makipag-isa kay Kristo Jesus. Dahil ang sabi naman dito sa Ephesians chapter 1, Ephesians chapter 1 verse 3, magpasalamat tayo sa Diyos, Ama na ating Panginoong Jesucristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Napakaliwanag, nakipag-isa tayo kay Kristo. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kailangan natin magpag-isa kay Kristo Jesus. Kaya ang sabi dito sa 2 Corinto chapter 5 verse 17, kaya ang sino man nakipag-isa kay Kristo na isa ng bagong nilalang, wala nang dating pagkatao, siya'y bago na. Kayo ba ay nakipag-isa kay Kristo Jesus? Isa na ba kayong bagong nilalang? Wala nang dating pagkatao, bago na ba tayo? Kung hindi pa tayo na bago, ibig sabihin, hindi tayo nagipag-isa kay Kristo Jesus. Kung nagipag-isa man tayo kay Kristo Jesus, ngunit 2025 na, ganun pa rin tayo. Ibig sabihin ng ating pagkipag-isa kay Kristo Jesus ay isang salimpapaw na nakipag-isa tayo sa Diyos na isang salimpapaw. Kailangan natin magkipag-isa kay Kristo Jesus ng buong puso, buong pag-isip, buong lakas. Dahil kung nagpag-isa tayo kay Kristo sa Diyos ng buong puso, babaguhin niya tayo. Babaguhin tayo ng Diyos. Isa na tayong bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao. Tayo ay bago na. Bagong nilalang. Dahil ang sabi dito, sinabi ng Diyos kay Propeta Ezekiel, chapter 36, verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso, bagong espiritu. Ang masuwain ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Kaya kung magpag-isa tayo kay Kristo, bibigyan tayo ng Diyos ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwain ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Sabi sa verse 27, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Hindi natin masunod ang utos ng Diyos kung hindi tayo nagipag-isa kay Kristo. Kung wala sa atin ang espiritu ng Diyos, hindi natin masunod ang Diyos. Kailangan may pag-isa kay Kristo Jesus upang bibigyan tayo ng bagong espiritu. Ang ating masuwaing puso ay papalitan ng Diyos na masunurin at bibigyan tayo ng espiritu ng Diyos upang masunod natin ang Diyos. Kaya ang sabi dito sa 1 chapter 3 verse 7, huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo. Lahat ay kailangan ipanganak na muli. Kaya kailangan lahat ipanganak muli. Paano siya ipanganak? Ipanganak siya muli sa Espiritu ng Diyos. Dahil sa ating pagsuway at paggawa ng kasalanan, hindi na Espiritu ng Diyos ang nag-aari sa atin. Kaya kailangan ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa 1 chapter 3 verse 5, sinasabi ko sa inyo, ani ni Jesus maliban ang tao ipinanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo, lahat kailangan ipanganak muli.
ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Born again in spirit. Dapat ipanganak kayo sa Espiritu ng Diyos. Dahil alam ng Diyos, ang ating mga Espiritu ay patay, nangingalo, nang lupaypay. Pinatay natin ang ating Espiritu sa pamagitan ng paggawa ng kasalanan sa Diyos. Kailangan lahat ay panganak muli. Sabi dito sa chapter 1, verse 13, sila'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila, ayon sa kalikasan, ni sapita ng laman, o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos dahil pinanganak muli ang isang tao sa Espiritu ng Diyos, born again in spirit. Kapag pinanganak tayo sa Espiritu ng Diyos, tayo ay pinagharian ng Diyos. Pinagharian na tayo ng Diyos dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Pagmayari na tayo ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa Roma chapter 8, ay ganito ang sinasabi sa Roma chapter 8, verse 13, sapagkat namatay na kayo. Sabi dito, namatay na kayo kung namuhay kayo sa laman, ngunit kung pinatay ninyo sa pamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang sabi sa verse 14, ang lahat na pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Espiritu ng Diyos ba ang nagpapatnubay sa atin? Espiritu ng Diyos ba? O Espiritu ng sanlibutan? Sa maliwanag ang sabi dito sa verse 14, ang lahat na pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Napakaliwanag ang sabi sa verse 16, ang Espiritu nga nagpatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Yaman ang mga anak ng Diyos. Tayo ay tagapagmana ng Diyos at kasama tagapagmana ni Kristo, sapagkat tayo nagipagtitiis sa Kanya at tayo dadakilain ding kasama niya. Napakaliwanag. Kaya ang sabi dito sa mga gawa ay ganito. Gawa chapter 17 verse 29, yaman tayo mga anak ng Diyos. Huwag nating akalain na siya'y tulad ng larawang ginto, pilang bato, kahoy, na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Huwag nating akalain ang Diyos ay tulad ng larawang ginto, pilang bato, at kahoy. Kaya ang sabi dito sa 1 chapter 4 verse 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sabi dito sa verse 23, ngunit dumating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Dumating ang panahon ng tunay na sumasamba sa Ama, sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ito hinahanap ng Diyos sa sumasamba sa Kanya. Sambahin siya sa Espiritu at katotohanan.
Ito ang hinahanap ng Ama, na sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Kaya ang sabi dito sa unang 1, ay ganito naman sinasabi sa unang 1, chapter 3. Unang 1, chapter 3, verse 1. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag niya tayong mga anak ng Diyos. At yan ay totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakilala ng makasalibutan. Hindi nila nakilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo mga anak ng Diyos. Ngunit, hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngayon alam natin, sa pagparito muli ni Kristo, tayo ay matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya ang sino man may pag-asa sa Kanya, magpakalinis tulad ni Kristo. Siya'y malinis. Ang sabi sa unang 1, chapter 1, verse 6, ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos, dapat mamuhay siya tulad ng pamumuhay ni Kristo Jesus. Ang sabi naman dito sa verse 9, unang 1, chapter 2, verse 9, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya may bagong buhay na galing sa Diyos. At yaman Diyos sa kanyang Ama, hindi na siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Hindi na siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, ngunit tayo ay hindi nagmamahal sa Diyos. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang iligtas tayo. Ngunit ano ang ating ginawa? Pinadala niya ang Espiritu Santo bilang ating patnubay upang masunod natin ang Diyos. Ano ang ating ginawa? Hindi natin napansin ang pagmamahal ng Diyos. Hindi natin napansin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Ang sabi sa 1 chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ano ginawa ng tao? Sabi dito sa verse 19, hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Paano tayo iligtas ng Diyos? Kaya lumapit sa Diyos at tumingin ng kapatawaran sa Diyos. Habang hindi pa uli ang lahat, magbalik loob sa Diyos. 2025 na, marami na tayong nagawang kasalanan. Kung itambak sa atin ang ating mga nagawang kasalanan, hindi na tayo mabaho, kundi magaling nasaw na ang baho ng ating mga kasalanan. Alalahanin mo ang Diyos ay mapagmahal, ngunit siya'y mabagsik sa mga tao na sumusuway sa Kanya. Siya'y mabagsik sa mga taong sumusuway sa Kanya. Bilang sabi dito sa Roma chapter 11 verse 21, sapagkat kung ang katutubong sanga ay hindi pinalagahan ng Diyos, hindi ka rin niya pahalagahan. Ito'y makikita natin ang kabutihan ng Diyos at ang Kanyang kabagsikan. Siya'y mabagsik. Mabagsik siya sa mga hindi nananalig sa Kanya.
Subalit mabuti sa inyo kung manatili kayo sa kanyang kabutihan. Kung hindi, ikaw ay puputulin din. Puputulin ka rin kung hindi ka manatili sa Diyos. Sumuway ka sa Diyos. Dahil ang sabi dito ni Propeta Isaias ay ganito. Isaias, sinabi sa kanya ng Diyos, Propeta Isaias chapter 30 verse 27, tingnan ninyo dumarating si Yahweh na nag-aapoy sa galit sa gitna ng ulap, sa gitna ng mga ulap, nag-aapoy sa galit, ang labi niya ay nagnginginig sa galit, at ang dila niya ay waring apoy na nag-aalab. Ang sabi sa verse 28, magpapadala siya ng malakas na hangin at tila bahan tumatangay sa lahat ng madaanan. Wawasakin ito ang mga bansa at wawasakin ang kanilang masamang panukala. Kaya ito nangyari sa California. Winasak ng Diyos ang kanilang maling panukala na sinabi nila sila'y bayan na walang Diyos. Iyon ang kanilang panukala. Hindi sila kumikilala sa Diyos dahil sila'y mga milyonaryo, mga bilyonaryo. Hindi sila kumikilala sa Diyos mula sa pagkabata hanggang lumaki at nagkaanak. Sila'y mga bilyonaryo. Kaya hindi nila naisip ang Diyos. Dahil kung magkasakit sila, tira, yan, bayaran mo ang ospital, ang doktor, magaling ka na naman. At iniisip nila para silang mga Diyos. Dahil ang lahat na gusto nila, nagawa nilang apihin ang mga mahihirap na mga tao. Dahil magkaroon ka ng kaaway, may kaso ka sa mga bilyonaryo, hindi ka manalo, babayaran yung judge, babayaran yung abogado mo, babayaran niya ang abogado niya, talo ka na. Yan, pagkalaban ng mga milyonaryo, bilyonaryo. Dahil sila'y mga Diyos tulad sa California, para mga Diyos, nilait-lait nila ang Diyos. Sila'y mga bansa, wala ang Diyos sa kanila. Zero daw ang Diyos sa kanila. Ano ngayon ang nangyayari? Maliwanag ang sabi dito. Sa Isaiah chapter 30 verse 27, tingnan niyo dumarating si Yahweh, nag-aapoy sa galit, sa gitna ng mga ulap. Ang labi niya ay nanginginig sa galit, ang dila niya ay waring apoy, nag-aalab. Kaya pinadalaan siya ng apoy, ng galit ng Diyos dahil hindi nila kinikilala ang Diyos na gumawa ng langit at lupa na kanilang pinapatungan, nagbibigay ng hangin sa kanilang ilong. Sabi dito sa verse 28, magpadala siya ng malakas na hangin, tila baha na tumatangay sa lahat ng madaanan. Wawasakin ito ang mga bansa at wakasan ang kanilang masamang panukala. Kaya nakita mo, nung lumiyab ng apoy doon, dumating ang malakas na hangin at kinain ang lahat. Ang kanilang mga bahay, kanilang ari-arian. May magawa ba sila sa Diyos? Wala. Dahil ginalit nila ang Diyos, inalipusta nila ang Diyos. Kaya maliwanag, sinasabi dito sa Isaiah chapter 30 verse 27, tingnan ninyo dumarating si Yahweh, nag-aapoy sa galit, sa gitna ng mga ulap. Ang mga labi niya ay nanginginig sa galit, at ang dila niya ay waring apoy na nag-aalab. Magpadala siya ng malakas na hangin. Iyon ang nangyari sa sunog sa California. Dumating ang malakas na hangin na tila baha na tumatangay ng lahat na madaanan. Kaya dumating ang malakas na hangin, ilang oras pa lang, hektarya-hektarya na nasunog.
Nilamon ng hangin ang kanilang ng apoy dahil sa malakas na hangin. Nilamon ng apoy ang kanilang mga tahanan. Nasunog lahat. May magawa ba ang pira nila? Wala, dahil inalapusta nila ang Diyos. Hindi nila binigyan ng halaga. Hindi nila kilala ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Ang kanilang tinatayuan na lupa ay sa Diyos. Diyos ang may gawa. Hindi nila naisip sa bawat akbang nila. Diyos nagbibigay ng hangin sa kanilang ilong. Kaya kung hindi kaya bigyan ng Diyos ng hangin ng kanilang ilong, mabuhay pa kaya ang mga bilyonaryo na ito? Siya'y nagyayabang sa Diyos. Kaya ano nangyari sa kanila? Ibinagsak sila ng Diyos. Ibinagsak sila. Dahil ang sabi dito sa Isaiah chapter 30 verse 1, sinabi ni Yahweh, kawawa ang mga Suwael na anak na ginawa nila sa akin kalooban. Nakipag-isa sila sa iba na walang akong paintulot. Ano pat lalo lamang lumalaki ang kanilang mga kasalanan. Kaya ang sabi dito, sinabi niya sa Isaiah chapter 30 verse 11 to 13, lumihis kayo ng tunay na daan. Kaya ang sinabi ng banal ng Israel, tingnan mo, tinanggihan mo ang aking salita, sa pangalipin ka nagtiwala, kaya darating sa iyo ang malagim na wakas. Kaya ang bayan na yon, binigyan ng Diyos ng malagim na wakas. Kaya yan, pasalamat sila, buhay pa rin. Bakit buhay pa rin sila? Dahil mahal sila ng Diyos. Binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na magsisisi at magbalik loob sa Diyos. Tingnan mo ang ibang bansa na walang Diyos. Ibang Diyos ang kanilang kinikilala. May mga bansa ngayon na bumalik loob sa Diyos, naging Christian na. Lalong ito sila'y uminit nung makita nila ang Diyos ng Israel, ang Diyos na si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Siyang tunay na Diyos na dapat sambahin at sundin. Nakita natin, ito isang babala sa lahat ng bansa. Ang nangyari sa California, bago bumalik si Kristo, paano maipahayag ang lahat ang pagkakilala sa Diyos sa pamagitan ng ginawa nila paglapastangan sa Diyos? Sinunog sila ang kanilang bahay, kaya wala silang magagawa. Kaya nabalita ngayon sa iba't ibang bansa na ang Diyos na si Yahweh ang tunay na Diyos. Kaya mga na-convert sa Christian, lalong uminit sa Diyos. At yung nag-alangan naman, ngayon nag-decide na sila na lumapit sa Diyos at sumunod sa Diyos. Dahil ang Diyos ng Israel, ang Diyos na si Yahweh, na makapangyarihan sa lahat, ang tunay na Diyos na dapat kilalanin at sambahin, igalang, irespeto, palagahan ang kanyang pagka-Diyos. Hindi na ginyamhat nila, ginlapastangan ang ngalan ng Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Kaya nakita natin ang nangyari sa California bilang babala sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Kung hindi nila sundin ang Diyos, gano'n na mangyayari sa kanila. Hindi lang tahanan nila masunog, kundi sila na mismo masunog sa apoy, sa galit ng Diyos dahil sa kanilang paggawa ng kasalanan at pagsuway sa Diyos. Tulad sinasabi ng Diyos, babala niya sa aklat
sa aklat ni Espanya, ay ganito ang sinasabi ng Diyos, ang kanyang babala sa lahat ng tao. Ito sinabi ng Diyos sa aklat ni Sophonias, chapter 1, verse 10, hindi sila maililigtas ng kanilang salapi o ginto sa araw na yaon ng puot ni Yahweh. Matutupok sa apoy ang kanilang matutupok sa apoy ng kanyang mapalipugong puot at buong sanlibutan, sapagat bigla niyang lilipulin ang lahat ng nahan sa lupa. Kaya yan isang babala ng Diyos sa California. Kung ang mga tao ay patuloy susuway, hindi lang kanyang tahanan ay susunugin, pati sila na, pati kaluluwa nila, susunugin ng Diyos sa apoy ng kanyang galit. Yang sabi dito, sinabi ng Diyos kay Sophonias, Sophonias chapter 1, chapter 2, verse 1, magtitipon kayo at magpupulong, mga bansa walang iyan, walang kahiyan, bago kayo ipatpad na gaya ng ipang tinatangay ng hangin, bago ninyo lasapin ang matinding galit ni Yahweh, bago dumating sa inyo ang araw ng kanyang puot. Kaya anong ginawa nila? Sila'y nagtitipon, ang mga bilyonaryo, at mayroon silang panukala na bayan na walang Diyos, hindi kumikilala sa Diyos. Ano nangyari? Dahil ang kanilang bayan ay walang Diyos, sinunog sila, pinintulutan ng Diyos ang dyablo upang pinsalain sila, sunugin sila, dahil sila'y bayan na walang Diyos. Wala sa kanila ang proteksyon ng Diyos. Hindi sila naproteksyonan. Kaya huwag tayong magmalaki sa Diyos, dahil ang mga milyonaryo na ito'y wala nang magagawa kung magalit ang Diyos sa kanila. Tayo pa kaya? Bilyonaryo ba tayo? Na parang sino-sino tayo sa Diyos. Kaya tayo mapakumbaba sa harapan ng Diyos, magingin ng tawad sa ating mga nagawang kasalanan sa Diyos, magbalik loob sa Diyos. Huwag tayong mangmatigas, dahil kung namatay tayo na tayo ay sumusuway at gumagawa ng kasalanan, kapamakan sa impyerno ang ating marating. Tulad nangyari sa California, kapamakan nila dahil sila nagyayabang sa Diyos. Inalipusta ang Diyos. Maliwanag ang sabi sa ni Propeta Isaiah chapter 30 verse 27, tingnan ninyo, dumarating si Yahweh, nag-aapoy sa galit. Nag-aapoy sa galit ang Diyos, nilapastangan nila ang Diyos, na ang Diyos na gumawa ng universe ay zero sa kanila. Ano nangyayari? Kaya maliwanag ang sabi dito sa Isaiah chapter 30 verse 27, tingnan ninyo, dumarating si Yahweh, nag-aapoy sa galit, sa gitna ng mga ulap. Ang labi niya ay nanginginig sa galit, at bila niya ay waring apoy na nag-aalab. Sabi sa verse 23, 28, magpadala siya ng malakas na hangin at tilabahang tumatangay sa lahat ng madaanan. Wasakin ito ang mga bansa at wasakin ang kanilang mga masamang panukala. Ngayon, mapatuloy pa kaya nila sabihin ng kanilang bayan ay walang Diyos? Mapatuloy pa kaya nila kanilang panukala? Itong nangyari sa California, winasak ng Diyos dahil sa kanilang kahangalan sa Diyos.
Kaya sino tayo magmalaki sa Diyos? Diyos ang nagbibigay ng hangin sa ating ilong. Kung hindi bigyan ng Diyos ang hangin ng ating ilong, isa na tayong malamig na bangkay. Ang pinapatungan natin na lupa, sa Diyos, gawa ito ng Diyos. Sa Diyos ito, magyayabang ba tayo sa Diyos? Sabihin nyo, binili namin ito. Saan ninyo binili? Sa Diyos. Binili ninyo sa gobyerno, hindi sa Diyos. Diyos ang may gawa nito. Ng lupa na ating tinatayuan. Siya gumawa ng langit at ng lupa. Kaya tingnan natin ating sarili, isang tuldok lamang. Daw tungaw. Huwag tayong magmalaki sa Diyos. Dapat lagi tayong magpakumbaba at matakot sa Diyos. Dahil kung gaano ka layo ng langit at ng lupa, ganun kalayo ang ating kalagayan sa Diyos. Isa lang tayong tuldok na walang halaga. Kaya ang sabi dito sa Genesis chapter 6, kaya ganito sinabi sa Genesis chapter 6, verse 13, sinabi ng Diyos kay Noe, lilipulin ko ang mga tao sa daigdig, umabot na sa kasukdulan ng kanilang kasamaan. Kaya kapag umabot na sa kasukdulan ang ating kasamaan, lilipulin tayo ng Diyos. Lilipulin tayo pag umabot na sa langit ang ating kasamaan. Kaya sa panahon ni Noe, ang mga tao noon ay tulad natin, mga makasalanan, hindi na kumikilala sa Diyos, sumusuway sa Diyos. Ano nangyari sa kanila? Nilipol sila ng Diyos bilang babala sa lahat ng tao na dapat matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Dahil ang sabi dito sa ikalawang Pedro chapter 2 verse 4 ay ganito ang sinasabi niya, hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila'y ibinalanggo sa madilim na hukay upang doon hintayin ang araw ng paghukom. Anghel nga, hindi pinapatawad ng Diyos. Tayo pa kaya? Ngunit mahal tayo ng Diyos. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na magbagong buhay. Habang buhay tayo, samantalain natin, humingi ng kapatawaran sa Diyos at magbalik loob sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila ipinalanggo sa madilim na hukay upang doon hintayin ang araw ng paghukom. Ang sabi sa ikalawang Pedro chapter 2 verse 5, dahil sa kasamaan ng tao noong una panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamagitan ng baha. Wala silang niniligtas maliban kay Noe, nangangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama. Dahil din sa kasalanan, isinumpa, itinupok ng Diyos ang lungsod ng Sodoma at Gomora upang ipakita sa mga masama ang kanilang kasasapitin. Kaya pinakita ng Diyos sa California, yan ang sasapitin ng mga masama. Ngunit iniligtas ng Diyos ang mabuti si Lot, labis na nababahala sa kalagayan ginawa niya, nababahala sa kahalayang ginagawa ng masasama. Sabi sa verse 9, kaya alam ng Panginoon kung paano iligtas mula sa pagsubok ang mga tapat sa Kanya at kung paano parusahan ang masasama hanggang sa araw na sila'y hukman. Lalo nang
sumusunod sa kahalayan, sa pita ng laman, sa pita ng katawan, at ayaw kumilala sa kapangyarihan ng Diyos. Pangahas, palalo at mga bulang guro, binabanggit dito. Wala silang pakundangan sa paglapastangan sa tagalangit. Ganun ang ginawa ng taga-California. Wala silang pakundangan sa paglapastangan sa mga tagalangit. Kaya sila'y pinadalhan ng apoy ng galit ng Diyos. Pinadala ng malakas na hangin para mabilis silang kakainin ng apoy. Parang baha ang apoy na lumalamon sa bawat tahanan upang ipakita sa mga tao na siya ang Diyos na dapat nilang katakutan. Dapat matuto tayong matakot sa Diyos. Dahil ang sabi sa Ikalawang Pedro chapter 3 verse 5, walang alaga sa kanilang katotohanan ang langit at lupa nilikha ng Diyos sa bisa ng kanyang salita. Sa pamagitan ng tubig ng malaking baha, ginunawa mo ng daigdig sa bisa rin ng kanyang salita. Ito ang panatalin ang langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom at pagparusa sa mga masama. Kaya ang salita ng Diyos, kung hindi natin dinggin, ito rin ang salita ng Diyos ang magparusa sa inyo. Kaya pagmamahalin natin ang salita ng Diyos, ibigin natin ang salita ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa 1 chapter 14 verse 23, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Napakaliwanag ang umiibig sa Diyos ay tumutupad ng kanyang salita. Ibigin siya ng aking Ama. Ibigin ko rin siya at ang Espiritu Santo ay mananahan sa Kanya. Ito ang sikreto kung nais natin mahalin tayo ng Diyos. Ito ang sikreto kung nais natin ibigin tayo ni Kristo Jesus at mananahan sa atin ang Espiritu Santo. Kung inibig natin ang salita ng Diyos, ibigin tayo ng Amang nasa langit, ibigin tayo ni Kristo Jesus at ang Espiritu Santo mananahan sa atin. Kaya kapag dumating man ang rapture, tiyak masama tayo sa rapture. Mapasama tayo. Bakit tayo mapasama sa rapture? Dahil inibig natin ang salita ng Diyos. Inibig tayo ng Diyos, inibig tayo ni Kristo Jesus, at ang Espiritu Santo ay mananahan sa atin. Kaya pag dumating ang rapture, tiyak ang iyong kaligtasan. Itong kaligtasan, hinahanap ninyo sa inyong mga reliyon. Itong kaligtasan, hinahanap ninyo sa inyong mga reliyon. Ibigin mo ang salita ng Diyos. Pag inibig mong salita ng Diyos, ibigin ka ng Diyos. Bakit ka inibig ng Diyos? Dahil inibig mo ang kanyang salita. Tulad tayo mga magulang, pag inibig ng anak natin ang ating salita at sinusunod, minamahal natin ang ating mga anak. Ngunit kung ating anak, ang ating salita ay parang tayo lamang, nawala ang ating pagmamahal sa ating anak. Tayo nainis at nagagalit sa Kanya at hindi na rin natin siya mahal. Ganyan din ang Diyos. Pag inibig natin ang salita ng Diyos, ibigin tayo ng Amang nasa langit. Ibigin tayo ni Kristo Jesus at ang Espiritu Santo mananahan sa atin. Ano mangyari ngayon? Kung nanahan sa atin ang Espiritu Santo, inibig tayo ni Kristo at inibig tayo ng Diyos. Ano mangyari kung sakaling namatay tayo? Ang sabi sa Roma chapter 8 verse 11,
Kung nanaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo Jesus, ang Diyos tingiyan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang namatay sa pamagitan ng kanyang Espiritu na naan sa inyo. Napakaliwanag. Muli tayo bubuhay ng Diyos. Dahil ang sabi dito, maliwanag, ang Diyos niya ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang namatay sa pamagitan ng kanyang Espiritu na naan sa inyo. Kaya ibigin nyo ang salita ng Diyos upang ang Espiritu ng Diyos mananaan sa inyo. Ibigin nyo ang salita ng Diyos upang ibigin kayo ng Amang sa langit. Ibigin kayo ni Kristo Jesus. Pag sakaling magka-rapture ay mapasama kayo sa rapture. Ito ang tunay na kaligtasan na hinahanap ninyo sa inyong mga reliyon. Ibigin ninyo ang salita ng Diyos. Salita na nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Yan nakita natin napakahalaga ang salita ng Diyos sa ating buhay. Napakahalaga ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kailangan natin ang Diyos. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Pag-aralan natin ang nangyari sa Sodoma at Gomora. Bakit sila'y sinunog ng Diyos? Bakit sila'y tinupok ng Diyos ang syudad ng Gomora at Sodoma? Kalintulad nangyari sa pagsunog sa California. Dahil ang sabi dito sa Genesis chapter 19 verse 12, sinabi ng dalawang panawin kay Lot, madali ka, isama mo ang lahat ng iyong mga anak at kamag-anak, umalis kayo sapagkat gugunawin namin ang lungsod na ito. Dinig ni Yahweh ang mabigat na mga sumbong laban sa mga taga-Sodoma at Gomora. At paparito kami upang wasakin ang lungsod na iyon. Ang sabi sa verse 17, pagkatapos sinabi ng isang anghel, iligtas ninyo inyong sarili, huwag kayong lilingon. O ito sa pagkapatagan, magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. Ang sabi naman dito sa verse 24, ang Sodoma at Gomora at saka na lamang pinaulanan ng Diyos ng diningas na apoy. Tinupok ni Yahweh ang lungsod na iyon ng buong kapatagan, lahat ng mamayan, doon pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya siya'y nagiging haliging asin. Kaya ito'y tanda rin sa atin, huwag na nating lingunin ang ating mga dating ginagawa upang gawin muli. Huwag na tayo lumingon sa mga kasalanan. Kailangan tuloy-tuloy ang ating paningin sa harapan ng Diyos, sa kaharian ng langit. Tulad ito ng asawa ni Lot, siya'y lumingon. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya siya'y nagiging haliging asin. Ang sabi sa verse 27, kinabukasan si Abraham at nagmamadaling pumunta sa dakong pinagtagpuan nila ni Yahweh. Mula roon tinanaw niya ang Sodoma at Gomora at buong kapatagan. Nakita niya pumapailang ang makapal na usok at parang nagmumula sa malaking horno. Kaya ganyan ang nangyayari sa Sodoma at Gomora dahil dumating na sa langit, sa trono ng Diyos, ang kanilang kasamaan. Ang ating kasamaan ba? Baka nakarating na sa trono ng Diyos. Kaya panahon na
Magbalik loob sa Diyos. Panahon na magbalik loob sa Diyos habang tayo ay nabubuhay. Magbalik sa loob sa Diyos at sundin ang Diyos. Matakot sa Diyos. Ang nangyari sa California ay katulad nangyari sa Sodoma, Gomora. Tinupok ng Diyos ng apoy sa matinding galit. Abot langit ang kanilang kasamaan. Abot langit ang kanilang kasamaan. Kaya ang sabi dito sa Isaiah chapter 30 verse 27, tingnan ninyo dumarating si Yahweh nag-aapoy sa galit sa gitna ng mga ulap. Ang mga labi niya ay nagninginig sa galit at ang dila niya ay waring apoy, nag-aalab. Nagpapadala siya ng malakas na hangin na tila baha. Bahang tumatangay sa lahat ng madaanan. Tingnan mo ang California. Lumabas ang apoy. Lumabas din ang malakas na hangin. Nakita natin ang apoy parang baha. Nilalamon ang mga kabahayanan. Ganyan ang Diyos pag magalit. Ganyan ang Diyos kapag ating nilapastangan. Ganyan ang Diyos. Magalit sa mga tao, nag-alipusta sa Kanya, sumusuway at gumagawa ng kasalanan. Kaya huwag nating antayin na tayo ay mamatay bago dumating ang galit ng Diyos sa atin. Huwag na nating antayin. Habang buhay tayo, magbalik loob sa Diyos, humingi ng tawad sa Diyos, at sundin ang Diyos. Dalang sabi dito sa Jeremiah chapter 33 verse 2, ganitong sabi sa Kanya, ako ang numalang ng atungugis at nag-ayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Ako ay si Yahweh ang Diyos ng Israel. Nagsasabi nito sa inyo, gigibahin ko ang mga bagay ang sa lungsod na ito at palasyo, puksain ko sila sa tinding ng aking puot. Itakwil ko ang lungsod na ito dahil sa masamang gawa ng mga taga rito. Kaya tingnan mo, ano ba masamang gawa nila tulad ng Sodoma at Gomora? Ang mga tao doon, mga makasalanan. Maraming mga bakla doon sa Sodoma at Gomora. Pati anghel ay plano pa nilang pag-interesan. Ganyan din ang mga taga-California, walang Diyos. Kung ano-ano ang ginagawa nila, minsan mga satanik na ang kanilang mga ginagawa. Magawa sila ng mga pelikula na satanik. Pagkatapos sabihin nila, ang Diyos sa kanilang bayan ay zero. Ang kanilang bayan, ang kanilang panukala, ay ang kanilang bayan ay walang Diyos. Yang sabi sa Lucas chapter 14, ay ganito naman sinasabi sa Lucas chapter 14. Verse 11, sapagkat ang nagmamakataas, ang nagpapakataas ay pinababa at ang nagpakababa ay tinataas. Tingnan mo taga California, nagmamataas sa Diyos. Kaya binaba sila ng Diyos. Kaya maraming mga tao doon, retired na sa kanilang trabaho, yun lang kanilang ari-arian. Sinunog. Ano kaya mangyari sa kanilang buhay kapag nasunog sila? Kaya pa kaya nila magpatayo ng $8 million na bahay? 14 million, 100 million kaya pa kaya nila? Dahil sila ay nagmamataas sa Diyos. Marami ngayon hindi na makapagpatayo ng magagarang bahay doon.
Dahil ang kanilang kayamanan, doon ang nila naipundar. Nakala nila panghabang buhay. Ngunit, sabi ng Diyos, ang mga bagay sa lupa ay panandalian lamang. Ngunit ang kanyang salita na kanyang pinapangaral sa atin ating sundin, yun ang makasama natin panghabang buhay. Magkaroon sa atin ang buhay na walang hanggan, na hindi makukuha sa atin. Dahil ang sabi sa Isaiah chapter 11, chapter 13 verse 11, ay ganito ang sinasabi sa Isaiah. Si Yahweh, sinabi ni Yahweh, paparusahan ko ang daigdig dahil sa kanyang kasamaan. At ang mga tao ay dahil sa kanilang kasalanan, ibabagsak ko ang mga palalo, sugpuin ko ang mga mapangapi. Kaya nakita natin susugpuin ng Diyos ang mga nagyayabang sa Diyos, ang nagmamataas sa Diyos. Susugpuin ng Diyos ang hindi kumikilala sa Diyos, hindi kumikilala ng kanyang salita. Dahil ang sabi dito sa 2 Corinto chapter 10 verse 4, ang sandata ko'y may kapangyarihan ng Diyos, nakapagpago ng mga kuta ng dyablo. Kaya ang salita ng Diyos, nakapagpago ng mga kuta ng dyablo. Sinisira ko mga maling pangutwiran, mga maling pangutwiran ng tao, sinisira ng Diyos. Mas mabuti, makinig tayo sa salita ng Diyos at sundin ng Diyos. Sinusugpo ko ang lahat nagmamataas laban sa Diyos. Sinusugpo ang lahat nagmamataas laban sa Diyos. At binibiyag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo. Bakit sinabi ito? At binibiyag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo, upang maligtas kayo. Upang maligtas kayo! Kaya ba binibiyag ang ating mga kaisipan na dapat palagaan natin ang salita ng Diyos, palagaan natin ang Diyos. Dahil sabi dito, sinabi sa aklat ni Sophonias chapter 1 verse 18, hindi sila maliligtas ng kanilang salapi o ginto sa araw na yaon ng puot ni Yahweh. Matutupok sa apoy ang kanyang panibugong puot sa buong sanlibutan, sapagat bigla niyang lilipulin ang lahat na naan sa lupa. Maliwanag hindi sila mailigtas ng kanilang salapi o ginto sa araw ng mga puot ni Yahweh. Kaya nangyari sa Sodoma, niligtas man sila ng kanilang mga ginto, kanilang mga salapi sa puot ng Diyos? Hindi. Sa California, iniligtas ba sila sa puot ng Diyos ang kanilang mga bahay? Hindi. Ang kanilang ari-arian. Kaya maliwanag, hindi sila mailigtas ng kanilang salapi o ginto sa araw na yaon ng puot ni Yahweh. Nagtitipon sila doon. Pinarangalan nila ang demonyo at nilait ang Diyos at sasabihin, walang Diyos ang bayan na ito. Zero sa amin ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ano ngayon nangyari sa kanila? Sabi dito, hindi sila maliligtas sa kanilang salapi o ginto sa araw na yun sa puot ni Yahweh. Matutupok sila sa apoy ng kanyang mapanibugong puot. Nakita natin, mahirap magyabang-yabang sa Diyos dahil bilyonaryo tayo.
Akala natin mga Diyos tayo. Hindi nila alam ang lupa na kanilang tinatayuan ay gawa ng Diyos, ay sa Diyos. Hindi nila alam ang mga hangin. Bawat takpang nila at lumalanghap ng hangin ay ang kanilang hininga ay galing sa Diyos. Hindi tulad ng iba, ngayon na sa ospital naka-oxygen, binibili ang hangin samantala tayo, libre ang hangin dahil sa pagmamahal ng Diyos. Kaya nagyayabang sila sa Diyos. Hindi nila kinikilala sa Diyos, kaya dumating ang galit ng Diyos sa kanilang bayan. Sabi dito sa Isaiah chapter 30 verse 27, tingnan ninyo dumarating si Yahweh, nag-aapoy sa galit. Sa gitna ng mga ulap, ang mga labi niya ay nanginginig sa galit, na tila niya ay waring apoy na nag-aalab. Magpadala siya ng malakas na hangin na tila bahang tumatangay sa lahat ng madaanan. Wasakin ito ang mga bansa, wasakin ang kanilang masamang panukala. Panukala nila sabihin, zero sa amin ang Diyos gumawa ng langit at ng lupa. Ang bayan na ito ay walang Diyos. Kaya sinunog sila ng Diyos. Dahil wala ang Diyos, hindi sila naprotektahan ng Diyos. Kaya hindi nila alam ang kanilang sarili. Dahil ang sabi dito sa mga ngaral, chapter 12, verse 13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito pala ang buong katungkulan ng tao, matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Ginawa ba nila ang kanilang katungkulan sa Diyos, matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos? Kaya maliwanag ang sabi sa Kawikaan chapter 1 verse 7, ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Naging marunong tayo sumunod sa Diyos kung tayo ay may takot sa Diyos. Naging marunong na tayo sumunod sa mga babala ng Diyos kung tayo may takot sa Diyos. Sa mga saway ng Diyos, sa mga hindi niya gusto, marunong na tayo sumunod. Dahil ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Kaya dapat ang mga tao ay magkaroon ng pagkatakot sa Diyos. Dahil ang pagkatakot lamang sa Diyos, doon magsimula ang ating karunungan. Pag nakita ka ng Diyos na ikaw ay may takot sa Diyos at sumusunod sa Diyos, pinapadala niya ang kanyang patnubay sa iyong buhay, ang Espiritu Santo, na siyang patnubay at magtuturo sa iyo at magbigay ng unawa sa iyo upang sundin ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hanggang dito na lamang. Sana may napulot kayong aral sa araw na ito. Ang salita ng Diyos nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos. Nakarating tayo 2025, binigyan pa ng Diyos ng hangin ang ating mga ilong. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos dahil mahal tayo ng Diyos. Nais ng Diyos iligtas tayo. Hallelujah!
si Kristo Jesus lang. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Purihin ang Diyos sa umagang ito, mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon. Muli po, magandang umaga. Ang napakabuti po ng Diyos dahil 2025 rin kita. Kag amudya ang mga first days niya ko sa diin naka-iwat kita kansin evangelism. Mananamon nga nahidlaw gid kamo. Manan ko nga nahidlaw gid kamo kang street evangelism. Andot nahambal ko, andot nga nahidlaw kamo. Nahidlaw kamo kay man